Ang istorya ni Ajamila. May isang batang Brahmana na nagngangalang Ajamila na punong-puno ng mabuting pag-uugali at karakter. Siya ay mahinahon, tapat, malinis, at maalam sa mga Vedic scriptures. Isang araw, inutusan ng kanyang ama si Ajamila na mangolekta ng prutas, bulaklak at mga damo na kakailanganin para sa seremonya ng relihiyon. Sa kanyang pag-uwi sa kanilang tahanan, ay may nakita siya na 2 tao na naghahalikan at nagyayakapan. Ang babae ay prostitute. Lasing silang 2 at ang lalaki naman ay siyang-siya kumakanta, ngumingiti at walang kahihiyan. Ang damit ng prostitute ay malalaglag na, at nang nakita siya ni Ajamila, ang pagnanasa sa kanyang puso ay nagising. Bigla niyang naalala ang mga instructions sa scriptures na huwag titingin sa mga babae. Sinikap niya na kontrolin ang kanyang mapagnasang damdamin sa pamamagitan ng talino. Pero ito ay nabigo. Mas nanaig ang kanyang pagnanasa. Sa mga sumusunod na araw ay lagi niyang naiisip ang prostitute. At sa maikli lamang na panahon ay nagsilbi siya sa pamamahay ng babaeng ito at inabando na ang mabubuting kaugalian ng isang Brahmana. Iniwanan din niya ang kanyang bata pa at napakagandang asawa na galing pa sa respetadong pamilya. Kanya naman, para maibigay ang luho ng prostitute, si Ajamila ay gumawa na ng mga hindi mabubuting gawain. Nanghaharas na siya ng ibang tao, nangdadaya, nagsusugal, at nagnanakaw. Maibigay lamang ang karangyaan sa babaeng ito. Lumipas ang 80 taon ng kanyang buhay. Nagkaroon ng 10 anak si Ajamila sa prostitute na ito, na ang pinakabata ay pinalanganan nilang Narayan, na mahal ni Ajamila. Lagi niya itong inaalagaan at lagi niyang tinatawag ang pangalan nito, Narayan. Lumipas pa ang panahon at dumating na ang kamatayan para kay Ajamila, na iniisip lamang niya ang kanyang anak. Sa oras ng kamatayan ay may nakitang 3 tao si Ajamila. Dispormenhado ang kanilang itsura. Nakakatakot ang kanilang mga muka. Ang kanilang buhok ay nagtatayuan. Sila pala ay ang mga alagad ni Yamaraj. Ang tawag sa kanila ay Yamadutas. Ang kanilang Panginoon ay si Yamaraj, ang Panginoon ng kamatayan.
at dumating sila upang kuhanin na si Ajamila sa kanyang katawan. Nang makita ni Ajamila ang kanilang itsura, ay sobra siyang nabalisa at takot na takot. At dahil sa kanyang attachment sa kanyang anak na malapit sa kanya ay naglalaro, ay malakas niya itong tinawag na may luha pa sa kanyang mga mata. Narayan! Narayan! Agad-agad ay dumating ang Vishnu Dutas, ang tagapagsilbi ng Supreme Lord Vishnu o Narayan. Agad silang dumating nang marinig nila na may tumawag sa banal na pangalan ng kanilang master na galing sa bibig ng namamatay na si Ajamila. Ito ay binigkas ni Ajamila na talagang may kalungkutan at pagkabalisa. Dumating ang Vishnu Dutas nang ang mga Yamaduts ay kinukuha na ang kaluluwa nito sa kanyang katawan. Sa may malakas na tinig, ang mga mensahero ni Lord Vishnu ay pinigilan at sinagip si Ajamila sa kamatayan. Nang ang mga Yamadutas ay napigilan sa kanilang misyon na kunin si Ajamila, sinabi nila, "Sino po kayo mga sir? At bakit niyo po kami pinipigilan sa aming trabaho, sa aming gawain, na kunin ito at dalhin kay Yamaraj? Kanino po kayo nagsisilbi? Saan po ba kayo galing? At bakit nyo kami pinipigilan upang hawakan si Ajamila?" Ang mga Vishnu Dutas naman ay sumagot. Ang sabi nila, si Ajamila ay nagsisi na sa kanyang kasalanang mga nagawa, hindi lamang sa buhay na ito, pati na sa mga milyon-milyon niyang naging buhay. Sa kanyang kaawa-awang kondisyon, siya ay bumigkas ng mga banal na pangalan ni Narayan. Kahit pa ang tinatawag niya ay ang pangalan ng kanyang anak, ay binigkas pa rin niya ang Narayan. Dahil sa maikling asosasyon ng mga devotees ni Lord Krishna, si Ajamila ay natauhan at nagkaroon ng determinasyon upang iayos ang kanyang pamumuhay. At siya ay nagpunta sa syudad ng Hardwar sa river ng Ganges. Tumigil si Ajamila sa Hardwar at nanatili sa Vishnu Temple, kung saan siya ay muli na nag-practice ng Bhakti Yoga, ang proseso ng devosyonal na paglilingkod, at kinontrol niya na ang kanyang mga senses at nag-meditate ang kanyang kaisipan sa Panginoon at lagi nang nagsisilbi sa Panginoon. Ang kanyang katalinuhan at ang kanyang isipan ay laging nakapokus sa form ni Lord. Muli
ay nakita ni Ajamila ang mga mensahero ni Lord Vishnu, at nang makita niya ito, ay nagbigay siya ng papuri, respeto, at siya ay nag-bow down sa kanila, nanikluhod siya. Ang mga Vishnu dutas ay umalis lamang pansamantala upang si Ajamila ay bumalik sa dati nitong kagawian na pagme-meditation sa Lord. Ngayon, na meron ng mature na debosyon si Ajamila, ay handa na sila upang dalhin si Ajamila sa spiritual world. Kasama ng mga Vishnu Duta, si Ajamila ay sumakay sa malagintong eroplano at dinala siya sa abode ni Lord Vishnu, kung saan ay naninirahan ang Panginoon at ang kanyang asawa na Goddess of Fortune. Kahit siya ay nakadestino sana na mapunta sa impyerno, ay sinagip siya ng mga Vishnu Dutas pabalik sa tunay nating tahanan, sa Godhead, dahil lamang sa kanyang pagsasambit ng mga banal